Sinampahan na ng reklamong qualified trafficking in persons si Mayor Alice Guo at 13 iba pa. Kaugnay ito ng umano'y koneksyon nila sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Bit-bit ang dalawang kahon ng naglalaman ng mga dokumento, nagpunta sa Department of Justice ang mga opisyal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at PNP-CIDG ngayong araw. Formal silang naghain ng reklamong qualified trafficking in persons laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa reklamo, tinukoy din bilang go-whopping si Mayor Guo itinuturing tunay niyang katauhan. Walang piyansa ang inihaing reklamo laban sa suspendidong alkalde. Kaugnay pa rin ito ng aligasyong konektado si Mayor Guo sa ni-raid na Pogo Hub sa Banban noong Marso. Nadiskubring pugad ng iligal na aktibidad gaya ng crypto at love scams ang 10 ektaryang compound. Ayon kay Justice Undersecretary Nicolas T. na siya ring namumuno sa Interagency Council Against Trafficking o ICAT, sapat ang ebidensya laban kay Mayor Guo sa labor trafficking. Lumabas sa mga ebidensya ito tulad ng kanyang fact na siya ang nag-apply doon sa dating Pogo, doon sa dating Nolo, no, sa Nolo from the local government. Lumabas din ang kanyang involvement doon sa lessor company. At kasama na din yung mga ibang ebidensya diyan tulad ng mga pangalan niya na lumulutang sa mga sabi-sabi mga dokumento na nahanap na sa Pogo compound. Bukod kay Mayor Guo, 13 individual pa na mga opisyal at incorporator ng kumpanyang sangkot sa Pogo na Hongsheng at Zunyuan Technology ang sinampahan din ng reklamong qualified trafficking in persons. Kabilang dyan ang PDAF convict na si Dennis Cunanan na siyang representative ng Zunyuan. Ang itinuturong business partner ni Guo na sina Wang Ziyang na pugante sa China at Zhang Ruijin at Bao Yinglin na sangkot sa money laundering case sa Singapore. We discovered that the Zunyuan operation actually started with one corporation, which is Baofu, and then another corporation was created. And all these three corporations, we believe that they are part of the grand conspiracy to commit labor trafficking. Sa ngayon, pinoproseso na ng DOJ ang Immigration Lookout Bulletin laban kay Mayor Alice Guo, lalo't may kapasidad daw siyang mangibang bansa. Pero hindi naman daw basta-bastang makakalabas ng bansa ang alkalde nang walang travel authority bilang opisyal ng gobyerno. Ito naman kay Mayor Guo, hopefully, no, hindi naman siya lilipad dahil siya mismo at yung kanyang mga representatives nagsasabi na nais niyang harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Una nang itinanggi ni Mayor Guo na may kinalaman siya sa Pogo Hub. Pinasinungalingan na rin ng kanyang kampo na siya ang Chinese na si Go Waping. Ayon sa kampo ng alkalde, sasagot sila oras na matanggap ang reklamo. Itigil na raw sana ang trial by publicity at hayaan silang harapin ang kaso sa korte para may due process. Ang hirap kasi kalaban yung internet justice eh. Wala naman siyang balak umalis eh. Saan naman siya pupunta? Ilang buwan na ba yan? Di man siya, wala nga attempt na umalis eh. Una nang sinampahan ng DILG ng reklamong graft si Mayor Guo na naging dahilan kaya siya sinuspindi ng 6 na buwan ng ombudsman. Gumugulong din sa Senado ang pagdinig kaugnay sa kanyang tunay na pagkatao. Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros, patunay ang isinampang reklamo na importante ang mga Senate hearing at pakikipagtulungan ng executive at legislative para lumalabas ang katotohanan. Itigil na raw sana ni Guo ang pagsisinungaling at inaasahan niyang dadalo ang alkalde sa susunod na pagdinig. Ayon naman sa PAOK, may 4 na LGU na ang lumapit sa kanila na gustong magpatulong na imbestigahan ang pinaghihinalaang iligal na pogo sa kani-kanilang lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.